Nasa linya si Ma'am Ninya Tadura ng ACT-CIS. Magandang umaga po, Ma'am Ninya. Magandang umaga po, paring Erwin, at magandang umaga po sa inyong milyong-milyong tagapakinig. Ma'am, siguro napanood na ninyo, narinig na ninyo yung nangyari kanina na halos bugbugin na ni General Eliazar yung isang pulis na nangutong doon sa drug suspect. At hindi lang yan, meron din daw isa sa Pasig, ganun din, ang hingi rin ng pera sa pamilya. Mukhang ginagamit nila itong anti-drug war sa pangungutong. Siguro ma'am, it's high time pag pinalad itong ACT-CIS, magsagawa ng batas na talagang pag nahuli ang isang otoridad na nangungutang, kinukutungan ng mga drug suspect, dapat wala nang due process, sibakin na kagad ito, ikulong. Kasi ngayon, admin muna habang iniimbestigahan ng IAS, dapat automatic, pag nahuli, caught red-handed, sibak din sa serbisyo pagdating ng hapon. Ma'am Ninya, po pwede kaya ito? Okay, tama ka dyan, paring Erwin, kasi unang-una, we can't blame itong si General Eliazar, si NCRPO director natin, na maging ganun ang kanyang reaction. Kahit mismo tayo, di ba, we are anti-crime crusaders, right. Lalo itong ating ACT-CIS party list, talagang ayaw, pagdating sa krimen, alam mo naman, lalo't droga, talagang ayaw natin hands off tayo dyan. Kapag kami mga lumalapit nga, lalo tigit. Pag itong mga pulis na ito na nagiging protector pa pala at sa halip nga na huliin mga nangihingi pa ng pera or kinokotongan pa yung mga pamilya nitong mga drug suspects na ito. Kaya hindi natin ito tolerate ito. Actually, tama ka paring Erwin, kung meron nga lang talaga tayong parusang bitay, di ba? So, yung parusa dun sa mga drug suspect, ganun din yung mga pulis na mga protector at yung mga nangungutong dito sa mga drug suspect, ganun din yung magiging dapat parusa sa kanila. Ayun, di ba kagaya nito, parang it's another form, di ba? Galit ang ACT-CIS sa mga nang-aapi. So, this is form of pang-aapi, di ba? Para kumita, kailangan kasuhan, kailangan siguro lagyan ng mga droga, plantingan, pang-aapi ho ito, di ho ba? Kaya, galit na galit dito ang ACT-CIS sa mga ganitong mahilig mang-api o mga biktima ng mga ordinaryong kababayan natin, Ma'am Ninya. Kaya nga po, paring Erwin, actually, nung yung naging actuations ni General Eliazar, kahit ako mismo siguro or kahit tayo, di ba, yun lang initial reaction mo, magigigil ka talaga sa galit na ginagamit nitong mga pulis na ito, yung kanilang power, yung kanilang authority para mangotok sa halip na dapat ikukulong na ito or hindi nila kinukonsindi kasi the mere yung pangungoto ginawa nila sa arestuhin nila, 'di ba? Ganun pang ginagawa nila. So ayaw natin ng ganun dahil as anti-crime crusaders, andito tayo para protektahan yung biktima, hindi para protektahan yung mga drug users, drug pushers, at mga drug protectors. Ayun. Very well said po, Ma'am Ninya Tadura ng ACT-CIS. Magandang umaga, mabuhay po ang ACT-CIS. Magandang umaga po at mabuhay din po kayo. Thank you! Diretso na tayo. Eto na. Eto na. Ay, makinig. Nasa linya na po ng telepono si Police Major General Guillermo Eliazar ng PNP National Capital Region. Magandang umaga, General Eliazar, sir. Yes, magandang umaga, Erwin. At magandang umaga rin sa mga nakikinig sa iyong programa. Medyo malamig na ho siguro ang ulo ninyo dahil kanina pinapanood ng mga kababayan natin yung inyong video, kumalat na kagad umaga pa lang. Ako, na-post ko pa lang 30 minutes. Diyos ko po, 24,000 na nanonood ang video sa galit ho ninyo. Pero tuwan-tuwa ho mga kababayan natin na tama lamang daw at hindi nyo kinukonsinti, kulang pa daw ho yung ginawa ninyo. But anyway, sir, talaga mabuti na control pa ho ninyo yung inyong emotion. Talagang halos patayin na ninyo. At saan naririnig ko sa bunganga ninyo na sinasabi nyo, ginagamit mo yung uniforme mo sa katarantaduhan, ha? Talagang uminit ang ulo ninyo, General. Humihingi na akong konting pasensya kung ako po'y medyo nawala na rin ang pagkisimpi. Pero talagang bilang ama ng NCRPO ay talagang nakakapanlumo na eto na naman. Pero just the same, yung emotions po yan. Ako naman natutuwa rin po dahil sa, yan naman ang appeal natin sa ating mga kababayan na ipagpatuloy nila yung pagtulong sa atin, yung ating internal cleansing sa kanilang pagbibigay ulat dito sa mga ito. Alam mo, kasamang Erwin, itong mga travel operations na sinasagawa natin, hindi naman ito mangyayari kung hindi nagsumbong itong mga inaargabyado natin kababayan.
at yung kanilang pagtayo, paglalakas ng loob, napakalaga sa atin yan para matukoy natin itong mga pulis natin na ilan-ilan lamang pero nakakasira sa dignidad ng ating mga pulis. Pagkatapos, sir, meron din daw yung sa Pasay din, ganun din na halos ang kaso, si Corporal Anwar Nasser. Isa Tama pa yun, oo. Oo. Ito namang CITF ay nag-coordinate din sa atin at nagsagawa din ng kanilang operation. Alam mo, maraming way kung saan pwedeng tumawag ng ating mga kababayan. Pwede silang sa krami at yan naman yung talagang mandato ng Counterintelligence Task Force. Pero Oo. sa amin sa SRPO ay malugod at inaanyahan namin na sa amin po mag-report dahil kami mismo sa NCRPO ay gusto maglinis ng aming hanay na nakita nating epektibo naman. At kung meron man tayo napapansin na meron na huling ganyan, dahil sa tulong ng ating mga kabayan na nagtitiwala sa atin na isumbong yung mga yan. Sir, bakit ganon? Karamihan sa mga sangkot sa ganito, ginagamit yung anti-illegal drugs war ng Pangulo, ng PNP, ng gobyerno. Mga bagito ang sangkot dito na ginagamit nila para pagkakapirahan. Bakit kaya? Yes, unang-una, Aha. Ako. Ay, sabi ko kasi magbayad na ng telepono. Ayan na naman. Puro kayo promissory note. Hindi na pumayag ang PLDT. Banat tayo na banat sa PLDT. Bayaran kasi, wag yung promissory note. We promise to pay. We promise to pay 89,000. Tapos puro nilang promise. Pagdating ng takdang araw, we promise to pay again on November. Nagbabalik na si General Elisa. Sir, bakit ho karamihan bagito? Parang di ba dapat katatapos na ng training, may disiplina pa, pero hindi. Dapat yung mga loko-loko nito, yung mga matatanda, pero parang yung mga bagito, yung mga loko-loko ngayon, sir. Una kasi, Erwin, may gitang kalahati ng ating pulis sa NCRPO ay mga patrolman. Ayun. Yung mga dating PO1. So talagang chances are, sila talaga yung madadali dyan. Pero ang lagi natin sinasabi is that itong mga PO1, hindi natin pwedeng, in a way, ito kasi mga patrolman, yung mga yan, lagi natin sinasabi na magdadalawang isip yung mga yan, gawa ng kalokohan. Kung alam niyang hindi sila kukonsintihin ng kanilang mga commanders, ng kasamahan, at ng organisasyon. So doon nagkakaroon ng problema kahit anong klaseng training na maganda, recruitment, kung ma-influensya naman ng bugok na pulis, ito din ang punta niya. Kaya yan ang liderato ng PNP, ng ating Chief PNP, si Yara Bayalde, yun ngayon ang tinututukan, itong ating paghubog sa mga, hindi lang sa baguhang pulis, kung hindi, itong nasa serbisyo na para matutukan natin itong mga ito sa paglaki nila. So yung effective supervision by the commanders sa lahat ng level ng organisasyon ay napakalaga para pag alam nilang hindi kinukonsente ng mga commander yan, maniwala kayo sa akin, magdadalawang isip buwan ng kalokohan ng ating mga pulis. Alright. Sir, next question. Abay talagang iba na ho ang PNP ngayon. Mantakin mo, pati general. Tama ba ito? Nababasa ko, relieve ang Eastern Police District Director mismo. Akala ko, sir, yung hepe lang ng drug enforcement, pati yung District Director mismo, relieve? Yes, ipapaliwanag natin yan Erwin, kasi di ba tatata mo, 2 beses na tinanggal sa ratio active support sa PIDEA. Nagkaroon mga controversy, di ba? Doon ibinalik yan, hindi ng mga features na para masiguro or maging matibay yung supervision natin dyan. And one of those features na nilagay is yung direct accountability of the commanders to their drug enforcement unit. Ibig sabihin, itong ginagawa ng Station Drug Enforcement Unit, pag pumalpak yan, ang may sagot dyan, yung Chief of Police or Station Commander. So in the case of the District Drug Enforcement Unit, kanina lang naman ng mga units na pwede magsagawa ng operasyon against illegal drugs. Ang mananagot dyan, yung District Director, just like me, yung Regional Drug Enforcement Unit ko, ako naman ang direct accountable doon. So, ito for possibility. Hindi natin sinasabi na alam niya yan. Actually, magaling na opisyal yan. Kilala ko yan. Personally, nakasama ko for several. Pero, yun yung policy natin. At nakakasama, the PNP has given instruction na i-relieve ang District Director because of the irregularity ng District Drug Enforcement Unit, which is directly responsible dyan and accountable itong District Director. Tama siguro talaga ang paglagay ni Pangulong Duterte dyan kay Albayalde at tama rin ikay nalagay dyan na NCR. Talaga nakikita natin yung disiplina, walang keme-keme, walang general-general. Pag nagkamali,
kailangan sundin. Tama ho, yung sinasabi niyong command responsibility, nangyayari. Di katulad ng mga nakarang administrasyon ng Pinoy administration, command responsibility, pero si PO3 lang na nasisibak, sila general. First time ko nakita ito, mga general na nare-relieve under dito kay General Abayalde, under sa inyo. Abay, one rank lower lang ho sa inyo ito, pero relieve ito dahil sa command responsibility. Ganun na ho ba talaga ka-stricto ngayon sa PNP, General Eliazar? Opo, yung pong, alam mo kasi, kaya nga, para may pakita natin sa ating mga bayan na talagang tayo, talagang desidido tayo, nalilinisin natin yan. So, pati itong mga measures na dapat gawin, dapat sisunod natin. Kaya kung ganyan yung policy, one-strike policy for the commanders na ang involved yung kanilang sinusupervise na drug enforcement unit, gagawin po natin yan at pinakita natin yan sa sitwasyon. Sir, mabilisan lang para mawala naman yung inyong lungkot dyan at galit Sabi ni Nelson Makawili, ito po nanonood sa atin sa Facebook. Salute ako sa inyo, Sir Eliazar. Si Femia Rosales, good influence to younger teachers, to everyone, also to everyone. I salute you, General Eliazar. Si Sweta Patel, sana si General Eliazar maging sunod na Chief PNP. At ito, General Eliazar, keep up the good work para wag pamarisan. Zali Alaman, good job, General Eliazar. Maraming salamat sa iyo. And much more, sir. Hindi ko nababasahin dahil baka maubos ang oras mo, maubos ang oras ko. And reaction po nila, tama ho yung ginawa ninyo para hindi na pamarisan ng iba and continue daw po doing that kind of work and disciplining sa inyong mga tauhan, General. Yes, maraming salamat po. Yan po yung binabalik namin itong inyong mga comments na yan sa ating mas nakararaming pulis na gumagawa ng tama at nagsasakripisyo kontra sa ilan-ilan na nakakasira ng ating organisasyon. So ang panawagan ko po sa inyo, huwag niyo pong i-judge sa organisasyon namin dahil lang sa ilan-ilan na mga tarantadong yan. At gusto ko po sana na makita niyo ang kabuuan ng ating PNP na desidido na ayusin para mas lalo makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat, Police Major General Eliazar, ang hepe po ng PNP NCR. Good morning, sir. Good morning po. Maraming salamat. Mabuhay po tayo.